Naglalakad kami noon ni Matias pauwi mula sa bahay ng aming kaibigang si Makoy sa kabilang kalye dahil nakiselebrate kami sa birthday niya. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Leopoldo mula sa Davao de Oro. Ikukwento ko lang ang aming nakakatakot na karanasan sa aswang na may kakapulutan din na aral. Dekada 90 nang mangyari ang karanasan kong ito. Nang mga panahon na yon, nakatira pa kami sa isang nayon na tahimik. Simulat sa pool, nang mamulat ako sa mundong ito, pagsasaka na ang hanap buhay ng aking mga magulang. May malawak na palayan ng aking lolo at kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 12 hektaryas ito. Ang dulo nun kabilang baryo na, kung baga Sir Alex, boundary yung lupa ng aking lolo. Isang araw, dumating sa lugar namin ang pamilya nila Matias at nagmula sila sa Cagayan de Oro. Naging kaibigan namin siya at napakabait na binata. Natatandaan ko pa bago magtakip silim, umuuwi na ito sa kanila dahil siya ang nagluluto ng hapunan. Yung nanay niya kasi pagkukwento nito, meron daw pong sakit. Parang hindi raw nagagalaw ng maayos ang isang kamay, kaya dapat may katulong. Yung bunso naman na edad 6 na taong gulang pa lang noon, hindi pa marunong sa kusina. Pinapayagan naman si Matias ng mga magulang na makipagkaibigan, magpunta sa aming tambayan, ngunit dapat bago magtakip silim, uuwi na bunsod ng marami pang gagawin. Bumabalik na lang siya kapag tapos na silang maghapunan at kapag klaro na o wala nang gagawin sa kanila. Sa bahay ng kaibigan naming si Makoy kami tumatambay dahil sila lang ang merong kuryente sa lugar noon at may TV na black and white. Sila yung may pera sa lugar namin noon sapagkat yung tatay niya ay nasa abroad. Nung time na yon, sobrang saya na namin kapag makapanood ng TV. Kaya kahit malayo yung bahay nila Makoy mula sa amin, ay pumupunta talaga kami para manood. Kung minsan pa nga kapag hindi pagod, sumasama rin ng aking tatay. Pahirapan nga lang ang aming daanan doon sapagkat pilapil ng palayan. Pwede naman sa kalsada kaso iikot ka pa at napakalayo na noon kung kaya. Doon na lang kami sa palayan dumadaan kasi mas mabilis doon o shortcut. Kung minsan naman, sa kubo lang kami nila Makoy tumatambay kumakanta ng mga musikang kundiman gamit ang gitara na may nakalapag na juice sa mesa. Si Matias naman, kung minsan sinusundo siya ng kanyang tatay. Magugulat na lang kami, nandun na ito sa gilid ng kalsada, tinatawag siya. Matias, umuwi ka na. Nandyan pala kayo, tay. Opo. Hinahanap ka na ng nanay mo. Yung kaibigan naman po namin, dali-dali na yung tatayo at uuwi kasama ang tatay. Pero ni minsan noon, hindi talaga namin nakitang lumapit ang ama niya sa kubo. Kapag susunduin si Matias, nandun lang sa unahan nakatayo. Kahit sa araw, hindi talaga kami nakakalapit sa tatay niya. Medyo nag-aalangan din kami noon kasi medyo may pagka-stricto ito, sabi ng aming kaibigan. Hindi ko lang alam kung ako lang ang nakapansin noon, pero yung hitsura ng tatay niya ay parang nakakatakot. Yun bang parang mabalasik yung kanyang mukha. Ang di ko makakalimutan sa kaibigan naming si Matias, sobrang matatakotin ito. Kapag makarinig siya ng huni ng tiktik o kaya'y pato, akala mo takot na takot kasi tumitingala talaga siya at hinahanap ito. Minsan tanong ng kaibigan ko, bakit parang takot na takot ka sa ibon na yan, Matias? Hindi naman kasi ibon yan. Bakit? Ano pala yan? Aswang yan, mga tol. Aswang? Nagbibiro ka ba, Matias? Matagal na kaming nakakarinig ng huni na ganyan. Hindi naman yan aswang. Ibon lang yan, tol. Nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo o hindi. Iba naman tayo ng paniniwala eh. Sagot ko naman, kung aswang pa yan, matagal na sana akong dinumog dyan sa palayan, di ba?
Hindi naman ang aano ang mga aswang. Hindi ka pakikialaman yan, maliban na lang siguro kung unahan mo. Kasi Matyas, may naninag akong ganyan. May humuning tiktik. Maliwanag ang buwan nun. Pagkatingala ko, ibon lang naman na mahaba ang lieg. Parang pato ba yung ganun? Hindi pato yun. Aswang na yun. Yun na mismo, Puldo. Paano mo naman nasabi? Basta, aswang yun, maniwala kayo. Matapos ang kwentuhan namin, nag-aya na si Matyas na uuwi kaya umuwi na kaming dalawa. Yung bahay kasi nila, kung hindi nyo na itatanong, nasa dulo namin banda at medyo malayo-layo ng konti. Kung baga, madadaanan yung bahay namin kapag sa palayan kami dadaan, papunta sa bahay ng aming kaibigan. At yun na nga po, kami naman noon nila Makoy. Natawa na lang sa mga sinabi ni Matyas kasi hindi talaga kami naniniwala sa mga kwentong aswang. Pati nga mga magulang namin sir hindi rin naniniwala na umiiral ang mga nilalang na yan. Mas takot pa ako sa multo at San Telmo kasi nakakita na kami ni tatay ng ganon. Pero aswang, nag-edad na lang ako ng 15 anyos hindi talaga nakakita ng ganon. Kaya sabi ko pa, walang aswang. Ang ipinagtataka lang namin noon, sa tuwing makarinig si Matyas ng huni ng tiktik, nagyayaya na siyang umuwi. At kapag gusto ko pang manatili, nauuna na talaga siya. Nakakapanibago sa isang tao na takot sa sinasabi nitong aswang. Wala namang pag-aalinlangan na umuwing mag-isa kahit gabi na. Kung dati-rati ay hindi namin pinapansin ang huni ng nilalang na yan. Kung baga wala lang, ibon lang. Pero simula nung napapansin naming parang natatakot ang kaibigang si Matyas kapag makarinig ng huni ng tiktik, pati kami kapag may dadaan napapansin na rin namin. Ayan na tol, buti wala si Matyas ngayon kundi uuwi na naman yun. Oo nga Kung baga parang nahawa na rin kami sa reaksyon ni Matyas, kaya napapansin na rin namin kapag may dadaan na tiktik. Habang tumatagal, kapag kasama namin si Matyas, napapansin din naming malimit dumadaan yung tiktik at kung minsan paikot-ikot pa talaga sa paligid kung saan kami naroon. Di naman masabing coincidence lang yon dahil parang may pakay talaga. Pati nga mga magulang ni Makoy may pagtataka na rin sa pabalik-balik na nilalang. Minsan isang pagkakataon, nasabi naming si Matyas ang pakay ng tiktik. Paano kasi, nung humuni ito ng malapitan at nagpaikot-ikot sa ibabaw, nung umalis na si Matyas ay nawala rin ito. Sa umpisa ay merong sumitsit sa amin ng napakahina. Hindi namin nakita kung sino. Kasunod nun humuni ang tiktik at nagpaikot-ikot sa ibabaw. Tumahimik lang ito at nawala nung umalis na si Matyas. So doon pa lang, parang siya talaga yung pakay, di ba? Akala pa nga namin tatay niya yon, pero wala talaga kaming nakitang tao. So agad-agad nun ay tumayo si Matyas at nagpaalam na umuwi. Sambit ko pa sa kanya, sabay na lang tayo tol. Okay, tara. So nung pauwi na, habang naglalakad sa pilapil ng palayan, biniro ko siya noon at tinawanan dahil halatang takot na takot talaga kasi nagmamadaling naglalakad. Di nagtagal, humuni naman yung tiktik sa ibabaw namin at paikot-ikot. Wika ko sa kanya, yan na naman ang ibon na kinatatakutan mo Matyas oh. Hindi naman yata aswang yan. Tumahimik lang si Matyas at dire-diretsyong naglakad. Humuni pa ng isang beses ang nilalang na yun pero malayo na. Doon na sa may kalsada kung saan may mga tanim na saging sa bawat gilid. Nang makarating kami sa bandang yan, laking pagkagulat ko sir gawa ng nandun ang tatay ni Matyas. Nakatayo sa gilid ng puno ng saging nakaabang sa amin habang pasinga-singa pa. Maaaring naghihintay lang talaga sa anak pero ang tanong nun, bakit hindi man lang nagulat ang aking kaibigan sa pagsulpot ng tatay niya
na parang nagkukubli pa sa gilid, di ba? Yung reaksyon niya, wala lang. Kumbaga parang alam niyang nandun ang kanyang ama. Ako naman, hindi ko po yun binigyang maling kahulugan. Mas mabuti pa nga yun kako kasi 3 na kaming naglalakad sa daanang gauling sa dilim. E alam nyo naman, gaya nga ng sabi ko, mas takot pa ako sa multo o sa mga santelmo kesa sa sinasabing aswang. Ang napansin ko pa, Sir Alex, malangsa ang tatay ni Matias. Hindi ko talaga maintindihan basta parang pinaghalo-halong amoy na nakakasulasok. Ang ginawa ko na lang noon, iniis ang baho at pasimpleng lumalayo habang naglalakad hanggang sa makarating sa aming bahay. Nasabi ko na lang talaga, grabe, ang baho ng tatay ni Matias ah. Di niya siguro naaamoy kasi may sipon. So binaliwala ko na lang kasi nga, baka matindi yung sipon niya. Fast forward tayo. Na-harvest na noon ang aming palayan at kaarawan ng aming kaibigang si Makoy. Di kalayuan mula sa aming bahay, itinali ng aking tatay ang kalabaw sa puno ng avocado sa gilid ng maliit na kalsada. Kung minsan ay iniiwan lang namin doon dahil tanaw lang naman po yun at wala ring magnanakaw sa lugar. Kinagabihan noon, masaya kaming nagiinuman ng juice na may halong konting alak. Kung baga, tamang inuman lang kami, Sir Alex, at kung tutuusin hindi naman nakakalasing. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, nagpaalam na kami ni Matias kay Makoy at umuwi na ganun din naman yung iba pa. Medyo maliwanag ang gabi nun dahil malaki ang buwan. Sa gitna ng palayan, naulinigan namin ang huni ng pato at kasunod naman yung malakas na huni ng tiktik. Yung aso naming nakatali sa bahay, tahol ng tahol na akala mo nakakita ng kung ano. So sa puntong yun ay nagmamadali na naman itong aking kaibigan. Sabi ko pa sa kanya, bakit ba ganyan lagi ang reaksyon mo, Matias, kapag nakakarinig ka ng ibon na yan? Hindi sumagot ang aking kaibigan, sa halip patuloy lang siya sa paglalakad at halatang nagmamadali. Ang ginawa ko, Sir Alex, ewan ko ba, dala lang siguro ng aking kuryosidad. Sinigawan ko ang humuhuning nilalang at sinabing kung totoo siyang tiktik, kung totoo na aswang, magpakita sa amin ni Matias. Ang sumunod na nangyari, hindi ka panipaniwala. Talaga naman pong sobrang nakakakilabot. Matapos kong sabihin yon, di nagtagal. Yung tiktik, sir, akala mo nakakaintindi dahil bumalik ito at paikot-ikot sa ibabaw habang agresibong humuhuni. Sa tanang buhay ko, dun pa lamang ako nakaramdam ng takot sa nilalang na ganyan. E paano ba naman kasi? Pagdating namin malapit sa pinagtatalian ng kalabaw, sa maniwala po kayo o hindi, yung nilalang na yun, sir, kitang-kita ko ang pagbulusok nito mula sa itaas papunta sa baba, diretso sa likod ng kalabaw sabay yakap. At ng mga sandali na yon, hindi nahuni ng tiktik ang aking naririnig kundi tinig ng isang nilalang na maihahalin tulad sa isang asong galit. Kahit medyo malayo ng konti, tanaw ko ang nagbabagang mapupulang mga mata nito at pakpak na napakalawak. Yung kalabaw naman po, takbo ng takbo paikot-ikot sa puno. Hindi makawala kasi nga nakatali ito. Kung makakapagsalita lang, siguro sumigaw na siya ng saklolo sa takot at sakit kasi nga kumapit sa likod niya ang aswang na merong matutulis na kuko. Nakasigaw naman po ang kalabaw pero isang beses lang, tapos takbo na ito ng takbo. Ilang segundo rin pong nakayakap sa likod niya ang aswang bago ito lumipad at nawala. Ang nakakaduda lang,
Yung kaibigan kong si Matias bigla itong tumakbo at iniwan ako. At bago lumipad yung aswang, dinig na dinig ko ang mga katagang binitawan ng aking kaibigan. Pasigaw na wika nito, "Tay, hindi!" O ibig sabihin sa wikang Tagalog, "Tay, wag!" Sa madaling salita, Sir Alex, tatay ni Matias ang aswang. Ako naman ng mga sandaling yon sa aking nasaksihan. Halos lisan ako ng aking kaluluwa. Ako'y nawindang, hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi makagalaw sa umpisa at parang naging tuod sa aking nakita. Saka lamang ako nakagalaw nun, Sir Alex, nung makita kong papalapit na ang aking tatay, bitbit ang sulo at itak. Narinig din pala nila yung ingay ng aming kalabaw at yung mismong huni ng aswang na umapit sa likod nito. Nang tignan nila Papa ang hayop, nagkasugat-sugat talaga ang balat nito sa gilid, bakas ng matutulis na kuko. Nang dahil sa pangyayari, nagbago ang pananaw namin tungkol sa aswang. Totoong umiiral sila at hindi kwento-kwento lang. Ang tanong, sino ang aswang na yon? Matapos ang nakakapangilabot na tagpo na yon, hindi na nagpakita ang kaibigan naming si Matias, lalo na nung malaman ng iba ang nangyari sa amin. Kung hindi ako nagkakamali, dahil siguro nahiya at nabulgar, wala pang isang buwan simula ang pangyayaring yan, lumayas ang pamilya nila Matias. Ibig sabihin, guilty sila, di ba? Doon lang namin napagtantong magkakaibigan na kaya pala parang takot si Matias kapag may narinig na huni ng tiktik ay dahil tatay niya pala mismo ito. Kumbaga, parang sinusundo siya, Sir Alex, at pinapauwi na. Lahat kaming magkabaryo noon, lalo na ako na mismong nakaranas. Naniniwalang tatay talaga ni Matias ang aswang, gawa ng simula nung dumating sila sa lugar, may pagpaparamdam na ng aswang at dumadalas pa yung pagdaan ng tiktik sa gabi. Lalo na kung saan kami madalas tumatambay. Simula noon, although hindi naman po ako inatake ng aswang o napahamak, nagdulot po yun ng takot at trauma sa aking sarili, kung kaya hindi na ako masyadong nagpupunta sa bahay nila Makoy ng gabi. Kahit nga nung umalis na ang pamilya nila Matias, hindi na talaga ako pumupunta. Sa isip-isip ko pa, baka may iba namang aswang na bigla na lang akong atakihin sa daan, di ba? Pero kung makapunta man ako sa kanila, maaga pa lang ay umuuwi na talaga. Bahala na hindi makapanood ng paboritong teleserye. Ang importante ay hindi na maulit yung ganung pangyayari. Halos masisi ko pa noon ng aking sarili. Kasi nga, bakit ko pa sinigawan ang nilalang na yon? Na kung alam ko lang na ganun ang mangyayari, di sinsanay, hindi ko na lang ginawa. Ganun pa man, sa huli, pasalamat na lang din po ako dahil hindi po nasaktan o napahamak. Kung tutuusin ay kasalanan ko rin naman dahil hinamon ko ang nilalang na magpakita, di ba? Kaya ayon, naging leksyon sa akin ang karanasang yon. Ang masasabi ko na lang, ang mga aswang ay hindi dapat binibiro. Kapag nakarinig ka ng huni nila, huwag mo na lang tawagin o kausapin dahil papakitaan ka talaga. Huwag mong hamunin dahil baka hindi mo makaya kapag sila'y nagpakita. At dito na po magtatapos ang aking kwento. Hanggang sa muli, Leopoldo ng Davao de Oro. Ang mundong ating ginagalawan
nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.